Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMZ. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Hello, magandang hapon mga ka-seniors. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang mga programa. Isang ehemplo ng mga programa para sa mga senior citizens sa isang bayan sa Northern Samar, yung pong bayan ng San Jose. Welcome po sa ating episode 3 ng season 2024. At kung natatandaan ninyo, nung mga nakaraang taon, marami tayong feature dito na mga bayan at ating pinag-usapan ang kanilang mga programa at mga proyekto para sa mga nakatatanda, lalong-lalo na yung kanilang mga best practices. So ngayong hapon, mapalad tayo at tayo pinaunlakan ni Binibining Risa Verano ng San Jose, Northern Samar para ibahagi sa atin ang kasaysayan ng senior citizens programs and projects ng bayan ng San Jose. Pero bago yun, gusto ko muna kayong batiin lahat ng belated Happy Valentine's, no? I hope mga ka-seniors ay alive and kicking pa rin ang ating love life at ang ating mga puso ay buhay pa, no? Sa lahat ng mga nananatiling umiibig, Happy Valentine's sa inyo. Sa lahat ng mga may iniibig pa, Happy Valentine's sa inyo. Sa lahat ng mga iniwan na ng iniibig, Happy Valentine's pa rin sa inyo. Yan. So ngayon, pwede bang makita natin si Miss Risa Verano at siya ay bumati at magpakilala? Pwede ho bang magpakilala tayo ng konti, Sister Risa? Hello po, good afternoon. Ako po si Risa Verano from San Jose, Northern Samar. Currently po ang Municipal Social Welfare and Development Officer po. So magandang hapon at Happy Valentine's po sa lahat ng mga senior citizens at lahat ng mga nanonood sa programang ito ng COSE. Yan. Magandang hapon ulit. Yan. So etong si Sister Risa, batang-bata pa ito, palagay ko nasa kasagsagan pa ito ng pagiging in love. Kumusta naman ang naging Valentine's mo, Sister Risa? Okay lang naman po. Actually, kasama ko ang mga senior citizens ng Valentine's Day kasi yun namin sinelebrate ang assessment at Valentine's Day ng senior citizen ng San Jose, Northern Samar. So, very fruitful kasi it was attended by around 85% ng senior citizens ng aming town. So, and ang nag-lead talaga ay yung Federation of Senior Citizens Association ng San Jose. So, sila from the preparation, all the way from planning actually, all the way to the execution of the event, ang officers ang punong abala ng aming Valentine's Day celebration. Nagkaroon kami ng Super Lolo at Super Lola. In preparation also for the provincial Super Lolo and Super Lola. So ganyan sila ka-active ang aming mga senior citizens sa town namin. Yun. So, pwede bang bilang pasakalye ay ikwentuhan mo naman kami kung ano yung pangkalahatang sitwasyon ng mga senior citizens sa bayan ng San Jose, Northern Samar? Okay, so ang aming bayan actually ay kami ay 5th class municipality.
So sa ngayon, as of December 2023, meron kaming 1,433 senior citizens na registered members. Out of 1,433, meron kaming 1,222 na social pensioners. Out of the remaining, meron kaming 151 na pensioners from other government offices. So kung titingnan, kukunti na lang yung hindi sa amin nakakasali sa social pension, which I have been advocating with the ngayon from the SWD at ngayon ay si NCSC na kung pwede, if hindi kaya siyang i-implement ng universal pension, sana ay kabuuan yung lahat ng eligible na senior citizens ay magkaroon o maisama sa social pension at hindi lang kami bigyan ng quota. Kasi what's really happening in the ground is that binibigyan lang ng quota ang kada munisipyo kung ilan lang ang pwedeng magkaroon or masali sa social pension. Aside from that, ang aming senior citizens ay organized na. So meron kami sa aming 16 barangays, lahat ng 16 barangays ay may organized senior citizens barangay association. And then meron din kaming from that nagkaroon sila ng federation. So federated na rin kami. And I think one of the advantage ngayon ng town namin is that ang president ng Provincial Federation of Senior Citizens also happens to be our municipal federation president. So and because of that, nag-decide yung senior citizens namin na association na dahil ang municipal federation president namin ay nasa provincial federation president na siya. So nag-re-elect sila na parang para mas ma-maximize ang potential ng mga senior ay nagkaroon ng yung vice president siya ngayon yung delegated na president. And another thing, I think na mako-consider namin strength ng senior citizen namin is that ang mga retired teachers namin ay very active members of the Senior Citizens Association. So sila ang isa sa mga pusher namin, yung mga prime movers namin sa lahat ng mga activity ng senior citizens namin. And they are also very active in discussing with our local chief executive as regards to ensuring na nakukuha nila yung share talaga sa budget. So this year our budget totals to 600, almost 600, more than 600,000 compared to last year. Medyo umangat siya ng konti kahit na bumaba yung IRA namin kasi ang supposedly di po ba na 0.5% ang ginagawa naman namin ay proportionate since mas marami ang senior citizen kumpara sa aming persons with disability. So pinoproportionate namin kaya mas malaki yung share na nakukuha ng senior citizens doon sa 1% over sa PWD namin. So in mutual understanding po yan with our PWD association also. So yun, so regular po na ginagawa namin yung program. Meron kami din yearly, meron kaming assisted device distribution sa mga senior citizens namin. And then through COSE, so thank you very much sa COSE na organized yung aming volunteers na regular on a weekly basis ay nagmo-monitor ng mga elderly namin, lalo-lalo na po yung mga frail, yung mga disabled, at saka yung mga bedridden. So, na-check sila parate. Kasama na din yung hired nurse ng COSE na kung saan sa ngayon ay ini-institutionalize siya ng LGU. So, meron pa rin kami kahit na ang partnership namin with COSE officially ended last December, pero yung nurse po namin na previously hired ng COSE ay continuing yung service niya dahil doon sa magandang naging feedback na in-acknowledge ng aming at sinuportahan ng aming local chief executive. So, yon, regularly may regular meeting ang mga officers sa kanilang senior citizens building.
Sa ngayon ay inaayos namin yung accreditation ng Senior Citizens Building. Pero medyo yun po yung isang um, challenge namin kasi we don't know if the accreditation would be through the SWD or through NCSC na kasi di ba Oo. Siguro merong move. clarify natin. Ano ba yung sinasabi mong building? Is it a building for the senior citizens or Yes, sir. Yes, sir. Meron kaming, ang senior citizen ay pinatayuan po talaga ng LGU ng sariling building. So meron silang senior citizens building talaga na Mhm. doon nila ginagawa ang kanilang meetings and other activities at yun din yung sinuportahan ng KOSE na nilagyan ng KOSE ng day center. So, like any other areas of KOSE, meron po kaming day center. So, araw-araw may nag-duty kami na senior citizen. Doon sila nanonood ng TV, nagkakantahan, at ano lang, parang yung spending time lang kung wala silang magawa sa mga bahay nila. So, okay. So yon. ano, ah iklaklaro ko lang ha. So sa ngayon ay meron kayong 1,433 na senior citizens. So ibig sabihin dahil 1,222 ay social pensioners, ibig sabihin ay almost 80% ng inyong mga constituency ay social pensioners. Opo, sir. And how do you go about making this list? Ito ba ay na-update palagi o kailan pa itong number na to? Nabago na ba ito? Nadagdagan ba ito? Nabawasan As ba of to? December 2023 yan, sir. As of December 2023, yan po yung pinaka-latest namin. Every January, nagpapa-update po kami through the Barangay Association of Senior Citizens. And then Mhm. monthly, nagdi-delist kami ng mga deceased. So, kada buwan, automatic namin, tinatanggal agad yung Yan. mga Yan. namatay, Yan. at saka yung mga natatransfer. Kaya parati po namin updated ang Okay. aming database. Ayan, magandang pag-usapan yan, Sister Risa, no? Kasi sa maraming bayan, ang daming umaangal, ang tagal-tagal na nilang naging senior, pero hindi pa rin sila napapasama sa listahan ng indigent, ng listahan ng mga social pensioners, dahil yung listahan ay hindi naaayos, hindi na-update, hindi nababago. So waitlisted forever yung mga ibang tao, no? So magandang pag-usapan yan, no? So ang ginagawa nyo every December, nire-review nyo yung listahan. Yes, And then sir. nagpo-purge kayo. Actually, sir, for every release ng social pension, ina-update namin ang listahan kasi nagsasubmit kami ng delist, request for delisting for those who have passed on na. So, lahat Mhm. ng mga namatay na ay regular namin na nire-request sa DSWD for replacement. So kasi Okay. when I joined LGU po, sir, nag-join po ako sa local government namin ng 2019. So when I joined our LGU, ang social pensioner lang po namin noon ay 1,080. So Mhm. from 1,080, ngayon na-increase namin siya ng 1,222. Pero yun po, diligently, ginagawa po namin yun na for every payout, for every release of social pension, ay nagre-release kami subsequently a letter signed by our local chief executive Mhm. requesting to delist those who have passed on or those deceased social pensioners para po Mhm. nakakapag-replace kami agad. Wow. Although, Oo. it's a continuing challenge with the SWD po kasi uh, despite many efforts then, despite the request, despite the negotiations, may lumalabas pa rin po talaga na kahit patay na, hindi pa rin sila talaga tuluyang natatanggal. Matagal bago sila talagang magtanggal, mag-clean list ang DSWD. So, meron like example po for 2023, despite from 2019 na letters namin, meron pa rin akong mga nakikita na patay na and requested na with letter and all documentation
ng 2019, 2020, 2021. So, ang kaya parati talaga akong matyaga talaga ako at makulit ako sa DSWD in saying na kailangan kong matanggal yon kasi I need them to be replaced with waiting, yung mga waitlisted na senior citizens. Kasi Mhm. marami, kung titingnan mo sir, doon sa 1,433 namin minus 1,222 at 155 na government pensioners, marami pa rin naman yan. I mean, although konti na lang compared to other towns, pero para sa akin, madami pa rin yan na indigent na hindi nasasama bilang social pensioners, which should have been included. 'Di ba? So, Mhm. kaya parati kong ina-advocate na kung pwede, walang quota para 100% cover. Alam mo yon, Mhm. since hindi nila kayang i-implement ang universal pension, ang advocacy ko parati is, sige, if we cannot comply with the universal pension, then let us make sure na 100% ng indigent na isali Mhm. para lahat walang samaan ng loob doon sa mga seniors na hindi pa rin nakakasali. Although I agree with you on what you said, that matagal na o kaya merong talagang indigent na hanggang ngayon hindi nasasama. Kasi that's actually the reality, and that's the challenge that I have been um, diligently advocating kay DSWD. Kasi sila man po ang nagva-validate, hindi man po tayo. Hindi ang local government ang nagva-validate, ang Mm. DSWD yung bumababa for Yeah. validation. So, Mm. parati kong sinasabi So sa kanila na maganda yung ginagawa mo. You do not wait for them to go down. No, you don't no, wait for Olympus to go down. You have to climb Olympus yes, to shake them. yes sir. And Yan, yes, yan ang and proactive na social yun, welfare development officer kasi alam mo which sakit ng halos lahat na lang naririnig ko, may mga kausap ako mga senior citizen, sir, 70 years old na ako, 80 years old na ako, sir, 90 years old na ako, hindi man lang ako nakakatikim ng social pension, samantalang may mas mayayaman pa sa akin na nasa listahan. Yan. that, So, that's true at some front sir, kasi oh, kaya so ako I'm parati very kong happy to hear that here you are not waiting for the mountain of Olympus to go down, but you climb the mountain of Olympus to shake them and tell them, no? So, yan ang problema, no? It's good you are there and it's good. I hope you are working together with your OSCA representative. Yes sir. Actually, that's one good thing kasi ang OSCA din namin ay pareho kami. Ang OSCA at saka yung president ng Senior Citizens Federation, pare-pareho kami ng advocacy at pare-pareho kami ng lingwahe na parati namin sinasabi sa DSWD na we have to make sure kasi in fact during validation parati kong inaano sa DSWD na kung hindi nyo ako i-inform na magva-validate kayo, at least please make sure na yung mga higher age na senior citizen na hindi pa nasasali sa pension, like 80, yung mga 80 plus, yung 70 plus, yun yung unang-unahin i-validate compared to the 60s. Kasi sabi ko, I don't, ang ano ko kasi is, I don't choose what list I gave them. Parang ang sa akin is lahat ng mga non-pensioner, binibigay ko lahat sa kanila yung listahan para Mhm. i-validate nila lahat. Kasi kaya may maraming chances na ang mga bagong senior line like 61, 62, 63, sila yung madalas na nasasali kasi syempre sila yung mas aggressive, di po ba? Sila yung Mm. mas nagpupunta kung nasaan yung taga DSWD para magpa-interview. Pero parati kong sinasabi sa taga DSWD na let us make an effort to ensure the inclusion of those senior citizens whose age are higher than the 60 Mm-mm. plus to 65. Kasi sabi ko nga, kung pwede lang ako magsabi na wag muna isali bilang pensioner ang 65 below, sasabihin ko yun, pero that's against the law. Yeah. Ako din yung kumbaga babalik sa akin yun. So Oh, that's pero why siguro
Logic would dictate because we have limited resources while there is a listing and clarification on the definition of who should receive, yung ranking niyan, siguro mas nalalaman nyo yan kaysa sa mga tao na nasa national government. So it should be you who should be listened to in terms of sino yung punto ko, ipaprioritize. sir. Yun nga, that's where my point is coming from. Kasi parati yung sinasabi is, I do understand that the 65 years old and below are more aggressive. They can be more candid. They can be more upfront in telling you what are their needs. They can be more politically connected. Yes, they can be more politically connected. I agree. Pero sabi ko, ang sa akin lang is, let us give opportunity for those whose ages are higher. Kasi malapit na yan kunin ni St. Peter. Parang kaya nga a little bit of pleasure namatay for na them hindi to... nakinabang. Yes, daming namatay na hindi nakinabang. Opo. At saka ang daming nakikinabang hanggang ngayon na walang hiya, na hindi naman totoong nangangailangan pero nasa listahan. Yan ang mga dapat kunin ni St. Peter. Unahin sana ni St. Peter yung mga yan sa listahan niya. Di ba? Sir. So yun, kaya parating yung sinasabi sa taga-DSWD na okay lang ako na mag-validate kayo. Diretso, hindi nyo kailangan magpaalam sa akin kung yun talaga yung way ninyo on how to validate para walang bias. Okay ako doon, wala akong problema. Pero ang sa akin lang is, please make sure na itong mga higher ages, lalo na yung mga nasa 80s at yung mga 75 and up, yun yung unahin. Kasi sabi ko, wala tayong magiging problema sa akin, hindi ako magrereklamo or ano. Kasi I ako talaga, sir, you. noted akong reklamador sa DSWD for things like that. Kasi then you should I find it unfair. We need more people like you and me. We need more people like you and me who don't just follow orders from higher ups, no? Baka mamaya, mga application nila, may mga marginal notes na nakalagay doon. Please give priority to this and give priority to that. Di ba? Actually, kasi kaya sabi ko, I don't care what people say, pero ang sa akin lang is fairness and just, parang ganun ba? Kasi it's service after all. We're giving out service. Parang so, ganon. Congratulations, Risa, no? Yun. Congratulations, Risa. The reason why you are able to do that is because you know your job. Marami kasing nakapwesto dyan, nandyan lang sila dahil may naglukluk sa kanila dyan pero hindi nila alam kung anong papel nila sa mundo. So, people like you should continue to thrive and persist. And let's correct the system and give justice to the seniors who really deserve more, who are more deserving, no? So anyway, I'm very happy to hear from, you are the first one that I have interviewed in this program who told me that you are personally and directly involving yourself in updating regularly this list. Every payout, in fact, every payout. Dapat isama ka sa Dangal ng Bayan Awardee. No, I don't need that, sir. Ang sa akin lang is, basta maayos yung serbisyo, okay lang pero ako doon. I don't need recognition. I'd rather be ganyan at the mga back. Trabaho ang dapat bigyan pansin ng Civil Service Commission, yung mga Lingkod Bayan Awardee at saka Dangal ng Bayan. Kasi ganyan ang mga dapat nating ilagay sa pwesto eh. So anyway, I'm very happy to hear that. So apart from that very, very good and very effective program that you are doing, ano pa ba yung mga programa ninyo sa munisipyo ng San Jose? Can we talk about the building muna, yung inyong building facility? Ano ba nilalaman nito? Yung senior citizens building namin actually serves as an office of the senior citizen of the OSTA and the senior citizens officer. So that's where they usually have their meetings, the regular meeting, which is a monthly meeting. And then through COSE complemented it with some materials and facilities na kung saan kumbaga pwede silang yung parang day center, pwede silang magkaraoke, pwede silang manood ng TV. And then dyan din sa senior citizens building, nandyan may kitchen kasi yan. Meron silang oven na binigay naman ng TESDA at saka ng DTI kasi
naging may yung isang senior citizen na grupo, may inorganize na grupo din among the senior citizens na binigyan ng pangkabuhayan yung Coco Coir production at saka Mhm. yung baking ng TESDA. Andyan pa yung mga equipments, pero syempre ang senior citizen medyo may time na siguro tinatamad. Hindi, may time na magluluto-luto sila, ginagamit nila yung equipment nila, pero may time din na wala lang. Kumbaga, Mm. hindi nagagamit. Pero at any given time, nandyan sa senior citizen yung malaking oven nila na pwede siyang pang bakery, pang small baking like yung mga cakes nila at saka yung mga Okay. cassava cakes. Tapos meron din silang sewing machine na binigay ng KOSE. So, Mhm. kapag merong gustong magtahi ng mga cortina or anything, pumupunta lang doon sa senior citizen building at doon sila Mhm. nagtatahi. So Mhm. basically, it's a building where the senior citizen can spend their day out relaxing, and Wow. the officers can do their office work, and they can also do their meetings, the regular meeting and all, both for association, the barangay association and the federation. So open yon, may susi sila, meron silang mga cabinets where all the files, nandoon din yung mga files nila, lahat ng mga kailangan na records ng mga senior Aha. citizen nandoon sa office na yon. So at any Okay. given time, pwedeng bisitahin ng kahit sino, open naman siya. Um, at pwedeng mag-entertain ng guests sila doon. Yun. Mhm. So ano, bukod doon, ano pa ba mga facilities? May game room ba sila? May bilyaran Yung ba doon? May lugar ba para magmahjong at magtong-its? Ganun? ano lang, board games. Merong ano Okay. lang sila, may board games lang, may little area. Parang hinati yung area. May area for may living room, may Mhm. area for meeting room, parang mini conference room, may office, tapos may area naman na kung saan ay doon sila magpe-play. Pero ang mga ano lang sa kanila ngayon is board games. Mhm. Chess, domino, ganyan. Um, yun lang yung ano, kasi katabi ng police station, so hindi pwede ang mahjong. eh, yung mga alam mo yung sa baryo namin sa probinsya, to keep them from becoming getting dementia or Alzheimer's. Magugulat ako yung mga matanda sa amin nagmamajong pa at saka nagtotong its. So napaka-sharp nila. They're still thinking, Mm. they can still think strategically, no? So O but may anyway, card board game games. sila, may card game. So may card din naman sila, parang pero more Oh, on solitaire. Ang nakikita ko nilalaro more on solitaire more than tong it. ah, meron ako ipapabili sa iyo na maganda, yung Uno. Card games din yun, yung Uno. Okay. Oh, Yes, yes, bili yes. ka ng Uno Sige, kasi sir. strategy game din yun. Opo. So Sige hindi po. siya sugal, no? Sige po, sige po. Ah, anyway, Idadagdag ko doon sa mga ano nila. so ano pa ang pwede nilang gawin doon sa senior citizens building? Meron bang training room 'yon? At meron ba kayong mga training Um, programs? Halimbawa, livelihood, ganon? walang training room, pero pwede yung portion ng conference room, pwede siyang maging training room kung kinakailangan. Sa ngayon, last year, ang inano lang sa kanila yung sewing, yung pagpananahi. Mhm. This year, merong tinatry namin, nag-usap na kami ng president ng senior citizen na makiki-coordinate kami kay TESDA at DTI kung ano yung livelihood program na pwede for senior citizens. Mhm. So, although inaantay ko pa si President kasi ang last na usapan namin before the Valentine's Day celebration was mag-uusap-usap muna sila kung ano yung livelihood na kailangan at gusto ng Mhm. mga matatanda. Okay. So, So yon. ano, Pero hopefully meron kasi may budget kami for their livelihood yeah. program. Actually, May small amount 'di ba kami. nabanggit mo meron ding PWD kayong grupo. Pwede kasing integrate yung dalawa and pwede silang magtulungan kasi ang isang issue na naririnig ko lagi sa mga senior citizens at saka sa mga OSCA
at saka DSWD, yung kaguluhan na kapag yung PWD ay umabot ng 60, nililipat nila sa listahan ng senior citizen at tinatanggal dun sa Hmm. PWD. Ano ba yung sitwasyon dyan sa inyo? Ganon din ba nangyayari? Sa amin naman, sir, hindi. Ang Mhm. ginagawa lang namin is that nililista siya sa PWD pero nakatag siya as senior citizen. So, Aha. included siya sa roster ng PWD na listahan sa master list ng PWD. May remarks lang siya na senior citizen. Kasi, Mm. like right now, um, katulad ng senior citizen, ang PWD din, meron kaming yearly, may allocation kami na budget for assistive Mm-mm. device. You, you are So you both, are also the one in charge of that. yes sir, yes sir, kasi underman po siya pareho ng office. Mhm. Close coordination man kami ng PIDAO. So um Mhm. both both the senior and the PWD, parati naming nilalagyan ng allocation for assistive device. Mhm. So, and like this year, we coordinated with NCDA, National Council for Disability Affairs, and Mhm. we requested for additional assistive device, particularly for senior citizens who are requesting wheelchairs and canes, yung mga tungkod po ba? Mhm. Kasi para mas madagdagan namin kasi syempre po being a fifth class municipality, konti lang yung budget namin. So we can only accommodate, a number of them requesting. Mhm. So pero ang explanation naman namin sa kanila is kasi yearly naman siya. So kung sino yung nabigyan this year, kung sino yung mga hindi nabigyan this year, priority siya for next year. Parang ganon. Um, Mhm. But this year, we're trying to make sure na nag-coordinate kami with NCDA, nilista na namin lahat, the PWDs and the senior PWDs na nangangailangan ng assistive device. At yun yung hinihinga namin ngayon sa NCDA. So we're just waiting for the response from NCDA doon sa request namin for wheelchairs and canes, yung mga tungkod for So them. Kasi yun naman yung usual. ang assistive devices ninyo ay wheelchairs at saka chains lang. Based Hearing po sa aids, meron request, din ba? Hearing aids? meron kaming partnership with Ear Access. So I was able to establish a partnership with Ear Access since last year na nagkaroon kami last year ng mass screening, hearing screening for all PWDs including senior citizens. So Anong tawag this doon sa year, NGO na yon? Ear ear access. Ear access. access, opo. Aha, aha. So, ano siya sir, a Canadian organization na CSR kumbaga corporate social responsibility nila yung Mhm. provision of hearing aids. Okay, so So, lahat ng mga senior citizen nyo tested na kung meron silang hearing problems. opo, this year po may schedule kami for mass screening ulit. So naka-schedule kami ngayong March for another mass screening naman for all PWDs. That includes senior citizen also. So ang ano namin is, ang budget namin for assistive device for this year ay ilalaan namin sa hearing aids. Sabi Mm. ko, magfo-focus muna kami Oo. Ah, sa hearing aids para yung mga nangangailangan ng hearing aids ay maano muna namin. Kasi since Actually, uh, mahal yan ha? ano naman po, kasi dahil partnership Mahal man ang siya, hearing aid sir, ha? opo. Pero dahil partnership man siya with Mm. Ear Access, ibibigay naman nila sa amin at favorable That's price. great. Actually, mas Tapos mahal free yan naman kaysa na sa ang screening. mas mahal yan sa baston at saka sa wheelchair kasi Opo, alam mo, opo. na-experience ko yan, yung mother ko, when she turned around 80, so nagkaroon na siya ng hearing problem. Then dinala ko siya sa isang klinika. So, di testing ko, ganun-ganun. So, Mm. pili-pili siya. And then, may Mas napili mas na yung mahal mother po ko. siya. Ito nakakatawa, di akala ko mura lang. So, sir, ilan ang o-orderin natin? Sabi ko, 2 tenga na.
Tapos nung tinanong ko yung presyo, oh my God, hindi Opo, ko pala mahal po kaya yung siya. presyo. Maski yung isa lang, nahirapan na ako. So, ang Kulang ang partnership 50 naman mil namin dyan sa isang ang tenga. ano po sir, ang ginawa naman ng Ear Access, yung under 5 libre nila. Tapos ang sa amin lang yung 5 and up. So, yung for adult, yung for seniors na senior citizen, magdidepende rin po siya sa recommendation nila kung kaya pa siyang lagyan ng hearing aid or hindi. And then kung malalagyan siya ng hearing aid like yung last year, ano siya, pinayagan nila ng installment basis. So, Okay. yon. That's Kaya good. medyo ano siya, medyo affordable siya. Nagbigay sila ng 30% off plus installment basis. So, Okay. kahit papaano, medyo magaan naman po siya. So ano naman Yun. ang statistics? Mga ilang percent ng mga senior citizens nyo ang may Actually, hearing problem? konti lang, sir. Konti lang. Konti lang yung ang nagpaano lang last year. Parang hindi po kami umabot ng 10 ang nagpalagay Konti lang ng talaga o konti lang ang nagpasukat o konti lang ang interesado o konti lang ang nakaalam? Hindi, konti lang yung nagpalagay, yung nagpasukat. Kasi ang total namin na nagpa-screen more than hundreds eh. Oh, yun lang Okay. yung yun lang Sige. yung So ano pa ang mga programa nyo bukod diyan sa building, bukod diyan sa mga napag-usapan natin? May mga iba pa kayong mga programa? So far sir, ano lang siya, yun lang yung regular program na may medical mission during the founding anniversary ng senior, in partnership with our RHU. Tapos yun, ano lang, yung mga regular na wala na, yung ano lang, anong tawag nito, pag founding anniversary nila, aside from the medical mission, wala ba kayong mga ayuda-ayuda na pinamimigay on top of the social pension? May mga ayuda ba kayo binibigay? Ano sir, during anong tawag nito, during founding anniversary, meron kaming food pack assistance sa mga bedridden. Tapos, ang ano naman, hinihinga namin yung regular na financial assistance, yung non-pensioner. So, inaanohan namin ng financial assistance yung non-pensioner for one time lang siya every year. Ano yan, Pasko? Ano lang, opo, for Pasko. Para lang may pambili naman sila ng medicines. Kasi syempre wala na nga silang pension. So, di saan man sila kukuha. So, yun Pero po. hindi kayo namimigay ng hindi kayo namimigay ng mga maintenance medicine? Meron po sa RHU. Meron po. Part po under siya yan ng munisipyo? Under ng health, opo, ng munisipyo na under naman ng health program namin. Okay. Under ang ng health naman po ang nagmamanage, opo. So, yon. Municipal Health Office? Opo, ang Municipal Health Office ang nagpa-facilitate. Okay. So, yon. Meron din ba kayong hospital o clinic dyan na nalilibre na yung mga senior citizen under the universal health coverage? Ano lang sir, yung general hospital sa town namin po, rural health center lang. Pero sa capital town namin, meron kaming general hospital, libre naman yung senior. And yung partnership with POSE, they were able to have a free check-up doon sa isang center sa May Mondragon. So, yun po. Pero dahil medyo may kalayuan yon, mas preferred ang senior ang sa general hospital lang po. So, yun. Free naman po yun kasi may malasakit din naman. May outpatient naman na po ang malasakit. So, naa-avail po yun ng ating mga senior. When you say malasakit, ito ba yung malasakit center ni Bongo? Ni Senator Yes, sir. Bongo? Opo. Yes, sir. Okay. So, nai-enjoy naman po yun din ng mga senior natin.
Yan. So far po Kumusta naman yun yung ano? lang. Kumusta naman yung ano, 'di ba? Yung social pension natin from 500 naging 1,000. Kumusta naman Mm. ang implementation niyan? Talaga bang nakakaabot sa inyo yung dagdag na 500 o paano? Ano sir, based sa feedback, sa coordination with the SWD, the 1,000 social pension will start this year. In fact, yung kanina nga dinidiscuss ko kay anong tawag nito, yung Miss sa Rochelle. isang kasama na kami, Rochelle, Mm. na sabi ko ay from the tips question kagabi na sinend nila sa akin, I find it interesting doon sa statement din ni Attorney Quijano na nagsasabi na the senior citizen program implementation will be managed done by the NCSC because the DSWD has requested a partnership, a memorandum of agreement with the local government unit regarding the social pension of senior citizens for year to 2024. So sabi ko, I find it very interesting kasi kung si LGU magmomowa kay DSWD for social pension, ibig sabihin, si DSWD pa ang nag-implement ng social pension. Hindi pa Mhm. si NCSC, di po ba? So Mhm. sabi ko, kung sinasabi ng NCSC na they will start the implementation this year 2024, Mhm. bakit si DSWD nang hihingi sa amin ng memorandum of agreement for the Mhm. implementation of the social pension? And in that memorandum of agreement, the social pension is already indicated at 1,000 pesos in Mhm. compliance to the new law. So, yon. So, Mhm. inaantay pa po namin yon kasi for fund transfer naman siya. Sa ngayon, we're waiting sa LGU namin, we're waiting for the Sangguniang Bayan resolution authorizing our local chief executive to sign Mhm. a memorandum of agreement. So hopefully we can, kanina na-discuss na siya ng SB namin, ng Sangguniang Bayan namin. Mhm. Hopefully it will be out within the week, by tomorrow or Wednesday, and we can submit to the SWD within the week. And then after that, we'll just wait for the download of funds to Mhm. the local government unit para maka-schedule na kami ng release ng social Mhm. pension for 2024. Wow. With at So 1,000 pesos per beneficiary na. clarification lang ha. Kailan ba Hmm. nag-take effect yung RA 11916? Kailan ang effectivity niya? Ang sabi kasi nila dapat last year, pero based on practice, ngayong taon pa lang siya. I mean, ngayong Okay. 2024 pa lang siya Yung kaya ko magsisimula. yung tinatanong, kasi alam ko matagal nang na-approve yung Law, 11916 pero hindi pa siya na-implement. Ang tanong ko, yung utang ng gobyerno, yung kumbaga 500 hindi na ibigay additional. na 500 nung mga nakaraan, paano ang gagawin doon? Yun din Ibibigay mo yung ba? Meron bang usapan na babayaran pa rin sila ng additional 500 since the that's ac- effectivity of the that's law? that's actually also my question with the SWD. Kasi nobody mentioned about whether the 500 will be released or anything to that relation to that matter. Wala pong walang discussion on that. Mhm. So I So, don't know, sir. I don't have ibig any sabihin, idea. maski yung naunang 500 hindi pa rin nare-release. Yung yung naunang 500, sir, regular siya nare-release. Yung regular na 500 Oo. based on the Expanded Senior Citizens Act na social pension, nare-release po siya. Pero yung additional, Continuous pa rin siya. opo. Aha. So pero yung additional that made it 1,000, this Mhm. 2024 pa lang po siya. Sa amin po. Ngayong 2024 pa lang siya naka-indicate sa Memorandum of Agreement. At Yung ang ni-release usapan, namin last year, oo. yung ni-release namin na pension last year, 500 pesos pa rin yun monthly. Okay. So, ibig sabihin Opo. niyan, kung tutuusin natin ay meron ng dalawang 500 na utang ang gobyerno sa mga senior citizens na social pensioner.
It appears po Mm. kung ang batas ang titingnan po. So, aasahan pa rin natin yun na magkakaroon pa rin yung mga senior citizens na yung utang ng gobyerno sa kanila na January at February maibibigay ng March. Sana. Opo. Mm. Usually naman sir, ang ginagawa ng DSWD sa release ng pension, like sa amin, sa town namin, we release it one time. Like last year, instead of releasing the pension on a monthly basis, we released the 500 per month or 6,000 a year one time. So the senior citizens received their social pension at 6,000. So, ibig sabihin, iipunin muna. Well, ganun po ang nangyayari in reality, sir. Di ba Nare-receive ang recommendation dapat nga at the start of the quarter i-release na. Kasi paano kung makamatayan ko tapos 5 months na kamatayan ko hindi ko na nakuha yung 5 months ko kasi namatay ako on the 5th month. Ang makakakuha nun, sir, yung family mo. Yon. So, basta po, ang reality in the ground is that nire-release siya at one time. Either yung ibang towns quarterly, na-release siya quarterly. So, ibig sabihin, na-receive ng senior citizen ang social pension nila at 1,500 a quarter. Pero yung sa town namin, sa San Jose, ang nirelease namin siya at one time, which means lahat ng senior citizen na 1,222 social pensioners received their 6,000 social pension, representing a 1-year social pension at 500 pesos a month. Pero alam mo dapat baliktarin dapat ang natatandaan ko noon sa isang public hearing, sinabi ni Senator Risa Hontiveros, dapat ibigay in advance. Yung first quarter, ibigay ng January. Kasi kung ibibigay mo ng March yan, may loss of cost of money. Yes, kasi nag-depreciate na yung pera So dapat ibigay yan ahead of the month, ahead of the quarter. Kung December na ibibigay yan, di ang purchasing power niyan bababa na. Kung magaling ang humawak ng pera yung kung sino mang taong gobyerno humahawak niyan, di deposito ko muna i-time deposit ko muna ng 6 months o di kumita pa ako. O hindi ba? Hindi. I mean, kung ikaw yung disbursing officer na hawak mo yung pera, sige, deposito ko muna ito kausapin ko yung bangko, paupuin ko muna dyan ng 5 months. Bigyan mo ako ng interest. Total, sa December ko pa naman i-release ito. Di ba? Yan ang mga magic sa gobyerno na nangyayari. Nung araw pa, natatandaan ko yung mga kamag-anak kong teacher, yan ang complain nila. Yung sweldo nila, dinidelay. Yung pala, dinideposito muna sa bangko. Kumikita muna yung mga regional director. Hanggang ngayon, hindi nagbabago. Ganyan din siguro. Siguro I mean, I could not think of anything. Why they should delay it? Why they should delay it? I don't have an answer also to sir. Basta yun yung nangyayari sa ground. We cannot have the answer. All we can do is speculate. And yes. Some of us think about evil things when we speculate. Yeah. So yun, unfortunately, ganun po ang nangyayari. So, like for this year, nag-advise sila ng kailangan ng MOA January na. So, na ganun. So, syempre, knowing na January, syempre, mag-aantay ka pa ng SB. Hindi mo naman pwedeng magsabi agad sa SB na, anuhin mo agad ito. Kasi syempre, marami naman naka-agenda parati ang Sangguniang Bayan. So, they tackle the matter based on when they receive it. So yon. Pero hopefully sir, pag mabilis naman din ang DSWD mag-response pang na-receive na nila lahat ng mga documents. Ang lang is na-download din naman agad nila sa LGU. Tapos kinukulit din naman nila agad ang LGU when the social pension should be released to the senior citizen. So mabilis lang din naman. Okay. So far, pero curious ako.
Yung release ng pension, dinadala nyo sa mga barangay o yung mga taga-baryo pupunta sa munisipyo? Depende sir. Like in our instance, yung sa munisipyo ko po kasi malalapit lang naman yung proximity ng mga barangay. Sa munisipyo po namin nire-release. Kasi mas prefer din ng mga senior citizen dahil kahit nga po ang nangyayari, example, may schedule sila ng para hindi mag-aantay ng matagal at hindi so kina-cluster namin kapag may schedule kada barangay. So pero kadalasan, hindi rin naman nasusunod kasi syempre ang senior excited din naman sa pension nila. Dumadating kahit wala sa schedule. So parang ganon. Ang advantage lang is at any given time, nakukuha ng senior ang pension nila dahil nandyan lang sa treasurer's office. So kahit na kumbaga hindi sila makapunta sa schedule ng release nila, ng barangay nila, pwede sila at any given time pumunta lang sa munisipyo sa treasurer's office kumuha ng pension. Unlike kapag taga-DSWD ang nagre-release ng pension, na pag-alis ng taga-DSWD, dala din yung pera. So kung wala sila sa panahon ng release, hindi rin nila makukuha ang pension nila. Oo, di pwede na namang i-time deposit 'yun. Kaya joke lang ha. Joke lang ha. Yun nga sir, opo. Ang downside is, syempre, hindi man naiintindihan din ng mga senior na dinadala yon ng DSWD. Ang akala nila iniiwan sa amin. So parating sinasabi na ang MSWDO, ginagastos yung pera ng senior na hindi nila nakukuha. Kasi akala nila iniiwan sa amin. So parati kong sinasabi na papel lang ang trabaho ko niyan. Taga-pirma lang ako ng papel nyo. Walang pera na napupunta sa akin. Ikaw pala na pagsususpetsuhan na nagta-time deposit mo na. yun yung downside nun, sir. Ipa 5-6 muna natin habang matagal pa magdesisyon ulit. If only it's true. Oo. So, ito yung sitwasyon on the ground kasi ang balita ay dahil nga supposedly ay December 19 kopong-kopong pa yung transition ng DSWD at saka ng NCSC at yung NCSC ay nagsasabi na nailipat na sa kanila. Tapos ang reality ay hindi pa nila na-fill-upan lahat ng mga plantilla positions. Tapos yung kanilang mga regional cluster offices ay hindi pa fully operational. So ano ba talaga ang totoong kwento sa ground? Paano ba talaga yung mga bagay na yan na may kinalaman sa social pension as far as enrollment, as far as validation, as far as distribution of benefits? Ano ba ang sitwasyon talaga? Pasok na ba ang National Commission of Senior Citizens? So far, sir, the only consultation we had with the National Senior Citizens Commission where Commissioner Rodelas of Region 8 was here, sinabi niya sa amin na in transition pa ang transfer ng Senior Citizens Program to NCSC. At sinabi din niya na nag-aantay sila ng fully transfer, pero after that po wala na kaming narinig. Sa ngayon, ang coordination lang ng NCSC, dumidirekta actually sila sa mga Senior Citizens Association. At hindi sila, yung kanilang mga program development officers ay, although dapat magko-coordinate sa MSWDO, what's happening on the ground is that they actually directly coordinate with the association, with the Senior Citizens Association. Only to encourage the senior citizens to register online. So far, sir, yun lang yung alam namin na ginagawa at pinapagawa pa lang ng senior citizen, ng NCSC on the ground. I don't have any idea nor I am not privy of any other activities. Kasi wala man po coordination sa MSWDOs. So as far as MSWDO office is concerned, hanggang registration pa lang yung coordination sa amin. And in fact, it's not even in the office.
they go directly to the association, to the Senior Citizens Association, where the Senior Citizens Association naman ang nagko-coordinate papunta dito sa office kasi nagpapatulong kung paano sila makakapag-online register. Kasi syempre, sir, I think NCSC should understand that the senior citizens, not all senior citizens are technologically capable and adept in using cell phone and in registering online. So, kaya during the meeting, sinabi ko yun, ni-request ko actually kay Commissioner Rodelas na I would really appreciate if any activities regarding senior can also be kumbaga kahit ma-inform lang kami bilang MSWDOs for us to assist, to provide assistance to the senior citizens. It's not because we're underestimating the capacity of senior citizens, but it's because we understand the limitation. We should understand the limitations of senior citizens as regards to technology, use of technology. Yun po yung sinasabi So ko. as far as registration of senior citizens, how is it? How are you going about it? Nakakapag-online registration ba mga tao sa inyo o fini-fill upan nyo yung form at minamass produce nyo and then kayo na nagpapadala sa NCSC? Paano ba? Actually, sir, ginawa namin pareho. We mass produce the forms. We ask the senior citizens through the barangay associations and the barangay health workers and the daycare workers assistants in filling up the forms. Tapos, sinabmit namin lahat yon sa NCSC. Tapos, nag-online registration din kami. Nag-assist din kami sa online. I have a staff. Meron kaming isang focal person for senior citizen lang na tumutulong sa OSCA na nag-online registration talaga. And during the height of the registration, it was even agreed by the officers na sila mismo nagbayad sila ng 5 pesos. Lahat, madami silang mga ng mga bata, ng mga college student, binayaran na lang ng 5 pesos to help them register online. Kasi nga hinabol namin yung sabi may deadline. Kaya lang, of course, because we are in the province, medyo challenging ang internet connection. So yun din yung isang namin, paulit-ulit kasi syempre nawawala-wala yung Ako may curious question. Yun. Kasi di ba okay yung online. Pero ang problema, meron daw mga ibang grupo diyan na sila nagma-mass produce nung registration form. Yung iba binebenta. Yung iba naman sinusulatan ng pangalan ng isang senior citizens organization at lumalabas mga miyembro na nila yun. Kumusta naman yung mga blank form na dumarating sa inyo? Sa amin, sir, so far wala. Kasi ang nangyari sa amin, binigyan lang kami ng ilang blank form. Kami ang nag-mass produce sa munisipyo. Tapos kami ang nag-distribute sa mga barangay. So kumbaga, ang provide namin na form sa barangay based lang kung ilan ang member ng kada barangay. Yun lang ang produce namin. So, kaya kahit papano, at least sa town, I'm speaking for my town only. May control, kumbaga nagkaroon ng control kung saan napunta yung forms. At ilan lang ang forms na na-reproduce. Doon sa ginawa nyong online, sino ang nag-encode kayo o yung mga senior citizen? Kami, sir. Ang staff ko, sir. Ang staff ko. At saka yung mga bata nga na pinatulong. That's another reason why you should be given the Lingkod Bayan Award of the Civil Service Commission. Kasi, sir, hindi naman lahat kasi ng senior marunong talaga mag-cellphone, di ba? Wala ba yung sinasabi ko. Wala ba yung mga kanto-kanto na mga computer Internet shop cafe. sa mga kanto-kanto na wala, magbayad ka ng 250 o online ka namin sa NBI o online ka namin sa LTO, ganun? Wala kami, sir, wala. So kaya nga po, ang magandang ginawa. negosyo yan. Magandang negosyo yan. Kasi alam mo, yan yung isang limitasyon ng gobyerno natin. Nagpapa-online sila, hindi nila iniisip, maraming tao walang access sa online. So ako ang recommendation ko sa iyo, Sister Risa, if you can afford it, if you're LG you can afford it, if you have people who are
who would be willing to assist, maglagay na lang kayo dyan ng isang kwarto para sa online registration ng lahat ng uri ng mga online registration ng mga government agencies para matulungan na lang natin, lalong-lalo na mga senior citizen. Alam mo, nakakaawa eh. Magpaparenew ka ng NBI clearance, online registration. Magpaparenew ka ng driver's license, online registration, online examination pa. Yun Magre-register ka nga. sa NCSC, online registration din. Alam mo, umikot ka sa maraming bayan dito sa Metro Manila at sa mga karatig bayan sa Region 4 at sa Region 3. Ang daming nagsusulputang computer shop, 250 pesos. NBI clearance online application, 250 pesos. LTO application. Nakakaawa ang mga Pilipino. Pinagkakakwartahan yung mga mahihina. Sa amin, sir, meron kaming one-stop shop for permits and all. Pero pagdating sa mga online registration, wala kami ganyan. Pero pagdating sa senior citizen, yun, nagpo-provide kami, ang LGU ay nagpo-provide ng assistance as we can. Parang ang kasi ng aming mayor is provide talaga kasi ang aming mayor ay senior citizen na din. So ang niya is mag-provide talaga ng assistance sa senior as much as we can kasi alam naman natin kung ano lang yung limitation aside from ilan lang naman yung senior na technology adept, 'di ba? Di po ba? So yung iba, yung mga apo. So kinakausap pag wala talaga like family sa members. mga interior, yung sa mga interior, ang inano namin sa barangay is kausapin yung mga apo or any family member na marunong sa cellphone. Tapos binigay lang namin yung link, tapos pinapa-screenshot lang namin yung number, yung reference number, at yun yung pinapasubmit namin to capture. So yun po. Para lang kasi mahirap din eh. Siyempre limited din yung funds ng LGU in as much as we'd like to install everything, to provide free services and everything. Of course, we also have priorities. So yun. Although, pina-priority naman namin ang services for senior citizen in any way that we can. So, yun po, sir. Ganun lang. Ganun lang ang kaya namin sa ngayon itulong po sa aming mga senior. Okay, digress lang tayo konti, sister. Meron kasi tayong chat box dito, no? Yung ating mga listener, no, si Ginoong Jamie Bonita. Ask ko lang po sana kung pwedeng pakialaman ng Homeowners Association officers ang Senior Citizens Organization sa loob ng mga subdivision. Kaya mo bang sagutin yan, Sister Risa? As far as I know kasi, sa probinsya kasi wala kaming Homeowners Association eh. Pero as far as I know is they should be closely coordinating. Hindi dapat yung makikialam. Dapat magko-coordinate lang kung ano yung programs and services that the association, the Senior Citizens Association and the Homeowners Association can provide with each other in such way na pwede nila parehong ma-avail ang services. Okay. Ganun po dapat. Hindi po dapat, for me that's my point of view is, hindi dapat pakialaman, pero more on mag-coordinate, magtulungan kung paano maaayos. Yun po. Ayan, kung nakikinig si Ginoong Jamie Bonita, no? Dapat walang pakialam ang Homeowners Association sa Senior Citizens Organization kasi hiwalay na samahan yan, no? Meron kayong the right to self-organization. Kasama yan sa mga basic freedoms ng mga tao na mag-organisa ng sarili lang samahan. So may dapat sariling bylaws ang senior. Yung Homeowners Association sa seniors. Dapat nga yung seniors ang makialam sa homeowners eh. Dahil kayo, miyembro kayo ng homeowners. Pero sila, hindi kayo pwedeng pakialaman, lalo na kung hindi sila senior. Yan. Okay, ito naman si Sister Owa Mabel. Lahat ba ng senior citizens sa inyong lugar ay may social pension?
o limitado lang ang recipient? I think kinuwento mo na kanina, magandang ulitin mo siguro para mainggit yung mga ibang LGU, Sister Risa. Sa amin po, out of 1,433 na senior citizen, meron kaming 1,222 na social pensioners. So, 80% or more than 80% po ang aming social pensioners sa ngayon. Although, I'm still advocating na maging 100% siya. Kung sana, ang prayer ko talaga is maging universal pension. Para even those, regardless of the status of senior citizens, they can also have the social pension, the anong tawag nito. Kasi ang kanilang, yung mga pensioner of other government, it's because of their effort naman, di ba? Sarili nilang pera yun, hindi yun. nila utang na loob sa gobyerno yun. Nag-contribute sila doon. No? Yes, so that's why I'm advocating for the universal pension. Kasi they also deserve assistance from the government. Yes. Na katulad ng ordinaryong senior citizen. Ang argumento ng ang argumento ng mga ibang seniors na meron ng pension, lalong-lalo yung mga SSS pensioners na kakapiranggot ang binibigay sa kanila, sila naghirap, nag-contribute, tapos yung iba, walang pinaghirapan, nakakakuha ng social pension. Sila, konti lang ang diferensya ng pension nila sa social pension, pero yung pension nila, pinaghirapan nila yun. Yes, so, yes. Years of hard work. Nagiging ugat pa yan ng hindi pagkakasundo ng mga social pension ng mga senior citizens. Dahil nagiging divisive yung social pension na yan. Di lalong-lalo na kung may mga pensioner dyan sa kapitbahay mo na hindi naman karapat-dapat kasama sa listahan. Tapos ikaw waitlisted. Parang gusto mo na siyang patayin, di ba? Para ikaw na papalit dun sa listahan. Agree, sir. At saka yung konting halaga na yun talagang pinag-aawayan kasi nga naman I do understand the plight of the government pensioners. Pinaghirapan nila yung kanilang pension. Samantalang ito bigay lang ng gobyerno, 'di ba? Pero alam mo, also paying taxes. Sister Risa, may sagot naman ako dun sa mga government pensioner at saka yung mga social security pensioner. Alam mo yung mga recipient natin ng social pension natin, may karapatan din sila kasi sa totoo lang, yan yung mga trabahador na hindi nyo sinweldohan ng tama. Sila yung mga labandera nyo, sila yung mga kaminero, gumawa ng kalsada nyo, sila yung mga karpintero, gumawa ng mga bahay nyo. Pero dahil sa sistemang palpak, hindi sila nagkaroon ng SSS o GSIS. Kaya sila ay entitled sa social pension. Ngayon, huwag tayong mag-away-away na bakit kayo meron, bakit kami wala. Magkasundo tayo na dapat tayong lahat meron. Yan. Magkaisa tayo sa Universal Social Pension. Yes. Yan. Okay. I agree. Si Tatay Oscar Ricaplanca, ito mainstay guest natin ito pag minsan at laging nakikinig. Sabi niya, tama lahat ng sinasabi ni Ma'am Risa. Kailangan talaga coordination lamang between HOA and senior citizens. Ayan. Si Binibining Imelda Season, watching from Santa Rosa City, Laguna. Sana magkaroon ng project ang KOSE dito sa Santa Rosa, Laguna. Oy, KOSE ha? Sana all. Bakit nandun kayo sa San Jose Samar? Dito sa Taytay Rizal kung saan ako nakatira. Hindi ko alam kung may KOSE rito. Sabi ni Ginang Imelda Season, dapat daw sa Santa Rosa meron din. Ayan. Huwag ko kayong mag-alala. Tulungan natin ang KOSE na lumaki at lumawak para dumami ang kanilang benepisyaryo. Yes. Let's help KOSE. Ang ganda ng kanilang advocacy at ang kanilang program. Ginoong Jaime Luzon, watching from Legazpi City. Sana po magkaroon uli ng project ang KOSE dito sa Legazpi. Salamat. Uy, buti kayo, nakatikim na kayo ng project ng KOSE. Uy, KOSE, kung nakikinig kayo ha, inggit kami ha. Sana all. Yan. Tapos, ayun, wala na. So, meron pang mga ibang bagay tayong pwedeng pag-usapan, Sister Sister Risa, no? So, itong pagkakaroon ng NCSC, ano ba ang nababalitaan mong level ng koordinasyon mula sa kanilang mga so-called cluster regional offices at saka mga munisipyo katulad ng San Jose? Meron na bang mga initiative na iayos ang koordinasyon sa inyo?
So far sir, ano lang, yung initial pa lang na meeting na kung saan nakadalo ako na nandoon si Commissioner Rodelas, um, na sinasabi nga niya po na once na ma-finalize na or maayos na nila yung ma-in place na nila yung structure, yung systems nila at saka yung mga tao, saka daw po sila ulit bababa at mag-uusap-usap ulit kami together with the LCEs, yung mga mayor. So we're still waiting for that. Hopefully kasi as far as I know, based po sa nababalitaan ko is yung ibang staff ng DSWD is already with COSE, who have been, I mean, ibang staff ng DSWD who have been handling the senior citizens program are already with the NCSC. So hopefully, sooner they will coordinate and start coordinating with local government units on how we can improve further the services of programs and services for senior citizens. So we're waiting, sir. Sa ngayon po, nag-aantay pa rin kami ng balita from them. Mhm. Pero ano lang, dun sa initial discussions nyo, paano yung institutional arrangement? Di ba, dati reporting kayo sa DSWD, kayong MSWD, di ba? Opo, Ngayon opo. magkakaroon ng COSE, and then on top of that, merong OSCA. So ano yung mga mangyayari dun sa mga relasyon na yun? Ano na may papel pa bang DSWD sa inyo? Lalong-lalo na pagdating sa usapin ng mga payout ng mga pension, napapag-usapan na ba ito? Wala pa sir eh. Actually hindi pa siya malinaw. Kasi yun nga, yung last time na present nila, ang present lang palang nilang structure is yung sa taas. Wala pa silang present na structure yung sa baba on how are we going to go about it. Pero mention noon ni Commissioner Rodelas that the coordination with the local government unit through the MSWDO shall continue. Pero on how and on the frequency and on what, yun pa po yung hindi talaga na pag-uusapan. Yun kasi ang ano lang ni commissioner noon is they're still fleshing out some concerns. So baka po babalikan nila kami o kapag po naayos na nila yung anong tawag nito, yung sistema nila po. So, yun, sa ngayon sir, yun pa lang yung masasabi ko. Kasi after that, wala na po kasing sumunod na na meeting with with NCSC on the next steps moving forward. Oo. Pero sa iyong projection, after hearing yung kanilang proseso sa NCSC, after hearing about the problems about budget, after hearing about the problems about plantilla, sa tingin mo in the next 6 months kaya na ng NCSC yan ma-operationalize yung mga bagay na yan? I'm hopeful but I am not sure. Kasi po, syempre, implementation, mas madugo kasi ang implementation when we're talking about implementation in the ground eh. Hindi naman kasi siya simpleng payout lang ng social pension. Marami pa silang mga doon sa presentation nila, marami silang mga sinasabing programs nila for senior citizens. Pero yung detalye ang wala pa eh. So, I'm hopeful but pero anong naririnig mo? Kasi halimbawa, 'di ba, ikaw nakakapag-integrate ka sa PSA, Philippine Statistics Authority, 'di ba? Nakakapag-integrate kayo sa mga DA. Yung mga offices na yan ay meron silang tinatawag na Municipal Agricultural Officer. Meron silang census officer for this cluster of municipalities. Localized. Opo. So meron silang katapat, kumbaga, meron sila, halimbawa DILG, merong DILG officer sa bawat bayan.
Meron din bang ganyang istruktura sa narinig mo ang NCSC? Wala, ang sabi lang nila, sir, meron lang silang program development, project development officer sa region lang or sa isang probinsya, pero wala sila yung per LGU. Kaya nga parang sinasabi nila na magde-depend pa rin sila sa coordination nila sa LGU. So kaya kami excited, kumbaga, interesting at excited kami paano coordination ang gagawin nila considering na sa dami ng program na present nila na gagawin nila for senior citizen, natatanggalin nila sa DSWD. At wala silang tao. Ang DSWD nga may tao Nahihirapan pa. So, yun. Yun po yung isang inaantay din namin, sir, kasi wala nang balita after Ako umaasam at nagdarasal na sana ay maisakatuparan na yung paglalagak ng mga tao at mga opisina at saka mga pondo para sa National Commission of Senior Citizens dahil I met some of the commissioners and they're really working hard, especially si Chairman Quijano. Ang parang nakikita ko parang ang hindi seryoso yung yung Kongreso at saka na national government eh. Hindi parang ang hindi seryoso yung Malacanang at saka yung mga tao sa Kongreso dahil paano ka maglalagay ka ng opisina para kang kumuha ng pulis na hindi mo binigyan ng baril at bala. 'Di ba? Yeah, yun nga Nakakaawa kasi yung building nila pagkatagal-tagal at least ngayon balita ko ay meron na silang sariling office sa bandang Aurora Boulevard. Pero parang kulang yata sa foresight yung mga nagpanukala ng batas na yan na nilabas lang para maging satisfied lang na may Senior Citizens Agency. Pero hindi binigyan ng budget. Balita ko yung unang budget nila magkano lang. Wala pa yatang 100 million. Yung tao nila hindi man lang maipahiram ng DSWD ang mga regular employees nila. Kasi kung akong gagawa niyan, lahat ng mga staff ng DSWD na ang function ay para sa senior citizen, ilipat ko na sa NCSC, absorb ko na doon. As long as there is no losses in remuneration and benefits. Di ba? So, yun din yung ina-anticipate namin, pero walang balitang ganun Although some transferred already, yung ibang tao parang lumipat na from DSWD to NCSC. Pero yun, parang hindi pa rin naman ganun kasi region-based pa rin naman siya. Hindi pa rin naman na localized. Kung kailangan nila ng tao, ang daming senior citizens na mga retirado sa gobyerno na mga dating director, department head, section chief, division chief. Na pwedeng magtrabaho. Na able pa din naman. Galing ako sa gobyerno, di pwede rin nilang i-absorb muna kami pansamantala para matulungan namin sila. Mga ganun ba? Yun nga Actually, yun nga, yung sinasabi ko, sir, like sa amin, kaya ang ng senior citizen namin, very active. Kasi mga retired teachers. As in, very talaga sila. Sila yung nagpupush ng lahat ng mga teachers, activities. Di nakakatuwa yan. Mga retired teachers yan. Pag pupunta sa meeting, naka-makeup pa yan at saka naka-stocking at saka naka-high heels. Sa amin naman, sir, hindi. In fairness to them, talaga sila. Yung mga, naalala ko kasi yung biyanang kong teacher Magang-umaga pa lang, nakabihis na. Sa amin naman so far, in fairness to them, hindi naman po. Very sila, helpful. At tapos, meron pa akong isang question sa'yo. In terms of relationship, itong OSCA at saka ikaw, at saka yung magiging NCSC, NCSC, kung meron silang mga field personnel, ano nakikita mong institutional relationship nyong tatlo? Paano kayo magko-coordinate at paano ma-delineate yung function nyo bawat isa? Actually, sir, yun yung tinanong ko noon. Kasi kung ano yung magiging difference ng relationship and ng work delineation pag once na na-transfer yung senior citizen program sa NCSC. Ang response ni Commissioner Rodelas is wala daw, parang as is lang siya, parang ang lang is mas magiging intensive lang yung implementation ng programs and services ng senior at mas magiging focus lang daw kasi
meron ng specific na agency talaga na mag-look after sa senior. So, pero of course, that remains to be seen once the implementation is underway na din. Di po ba? Kasi, syempre, iba pa rin po yung on paper at saka yung mga sinasabi Oo. compared to how it's being carried out in real life. Parang Oo. ganon. So, Ako nga, we'll wait, sir. Hopefully. ang isang ang tanong ko 'di ba dati kayo ay DSWD, na-devolve lang kayo sa MSWD, LGU. 'di ba? Opo, opo, sir. Yung bang devolution ng function nyo, lahat ba yun natupad na isa katuparan ba ng maayos? Ah, Wala na bang kinks between your relationship with the provincial DSWD, for example, ganun? Paano ba ang naging relationship? Kasi palagay ko ganyan din mangyayari pagka nandyan na yung NCSC. mm, actually, sir, yun. At some point, it's better, but at some point, it's parang hindi siya ganon ka successful yung devolution kasi there are like my second devolution na naman, there are programs that were devolved but were not but budget were not insured. So Mm. nandoon yung mga programs, lahat binitawan, binigay sa LGU, pero hindi naman siya in-insure na dapat itong mga programs ay may budget at ma-implement, 'di ba? Parang ganoon. Mm. So Mm. yun yung sad reality of the devolution na nangyari. And Mm. kaya at some point parang better din siya kasi um medyo maluwang ng konti kung titingnan mo yung trabaho kasi you will be dependent upon the available budget. Pero Mm. at some point hindi rin kasi maraming program yung hindi na i-implement at nasasakripisyo at nawawalang bahala na magaganda naman dahil lang wala kang gagamiting pera para maipasakatuparan mo yung mga programa na yun. So sayang yung pinag-isipan, yung pinagplanohan ng gobyerno at Mm. sinimula ng gobyerno na hindi na ipagpapatuloy dahil lang hindi siya nasiguro na meron siyang karampatang pondo para maipatupad yung Mm. programang yon. So Mm. yun. That's the challenge of the devolution program. That includes also like benefits for example for social workers. Um, Part of the devolution program, the social workers were devolved to the LGU, pero it was not ensured na yung benefits for social workers Mm. are insured. Kumbaga, Mm. siniguro na maibibigay. Wala din. So Oo. yun. Sana isa yon sa I'm praying na makorek ng gobyerno, and I'm really advocating that Mm. somebody in our government can look into it and be Ah. really keen in ensuring na itong mga programa at itong mga serbisyo na naisipan at pinag-isipan at isinikatuparan noong panahon ay may pagpatuloy at masiguro may pondo parating nilalaan ng gobyerno. So, Huwag yun, kang yun, mag-alala. yun, sir. Pinapangako ko sa iyo, pag nasa Malacanang na ako at ako na nakaupo doon, lahat 'yan gagawin ko. I'm rooting for that, sir. Joke lang. Ano to? Last question lang. How Sige, about sir. your relationship between OSCA and MSWDO? Sa amin, sir, wala naman pong problema kasi ang OSCA naman po namin ay taga sa amin din. So, ang delineation ng work lang namin is may staff naman kaming nag-a-assist sa OSCA namin. So, all senior citizens, new senior citizens applying for senior citizens ID, pinapadaan namin sa OSCA. And then si OSCA yung nag-i-endorse papunta sa amin at ang staff ang tumutulong para gumagawa ng ID at ng booklet at maisama doon sa roster for enrollment for social pension. So si Oscar ang nagma-manage doon sa senior citizens program doon siya nag-o-office sa senior citizens building namin at lang mga meetings, sila din ang nag-facilitate. So pag ini-invite lang kami, ako bilang Mm. MSWD, sila ako na umuupo sa kanila. At Mm. kung ano yung nire-request nila na i-discuss or Mm. kailangan ng help or ng support, yun lang din yung
pinoprovide ko. Ay ano naman po, malinaw sa amin kung ano yung role niya at role ko sa Okay. pagdating sa senior citizen na program. Mm. So, yon. Pero totoo bang ano? Totoo bang yung mga OSCA ang point man? Sila nagpo-point kung sino magiging presidente? Ano sir, by election yon. By election. Opo, by election. So, pati po So, ang appointment ng OSCA ay by election. So, every mm, 3 years, nagkakaroon ng general election, nagsiselect ng tatlo na mhm, for recommendation sa kay mayor, mm, kung sino yung magiging OSCA. And then si mayor, using his prerogative, will mm, choose who will be the OSCA. Pagdating naman po sa president, kung sino yung magiging federation president, ay mm, through election po ang ginagawa. mm, So, general election din. So, ang kabuuan ng senior citizen ay bumoboto ang mga miyembro at mm. sila yung namimili kung sino yung kanilang magiging officers from president all the way to the lowest rank officer of the senior citizen. Wow, that's great. I'm very happy to hear na walang intervention yung local chief executive at saka yung OSCA sa selection process ng mga federation na Officer. association, no? Opo, sir, Kasi wala. Sa sa amin po, maraming wala. LGU, ang nananaig si point man. May point person eh. Ah, Pinopoint sa lang amin kung so sino far, yung gusto sir, nila. Oo. sa amin in my 5 years yun po yung yun na po yung anong tawag nito yung nakasanayan kahit Oo. po sa barangay Mm. nila I'm general happy for you election and din I'm ang happy for nagiging that. Oo. officers. Opo. Oo, kasi So, balita ko sa mga ibang bayan pati yung DSWD nakikialam eh. At sila ang namimili okay. kung sino yung gusto nila maging leader ng mga senior citizen. Sana Ah, manatiling ganyan, Sister Risa, at please protect the integrity of the independence of senior citizens organization and their mm. democratic processes, no? Sa amin, sir, in fact, hindi ako sumasali sa election. I only Mm. go there to observe. I don't Yeah. even make myself a part of even yung kanilang, anong tawag nito, may BEI sila, meron silang Oo. Board of Election Inspector, ganyan-ganyan. I Mm. don't take part in it. I just go there as an observer. Kaya That's hanggang sa magka-counting sila and everything. I don't me and any mm. officer of the local government unit, especially the mayor and the Sangguniang Mm. Bayan, do not take part in any election of the senior citizens. That's So, that's very hinahayaan namin sila. That's It's very it's their reassuring own and ano that's po. very great Opo. to hear. I'm very happy to Yun hear po yung that, Sister Risa. nakasanayan po namin sa Oo. bayan namin so far. That's So great. that's one thing that we're very proud of as a practice. Best practice namin 'yon. Hindi walang nakikialam sa amin sa pagpili ng mga inihahalal nila na officer po. Oo. So, Okay, yun. Sister Risa, Okay po. it's already 4 o'clock and almost 4 o'clock. So, can we hear some parting words from you? Ayun, sige. May So, mensahe ka bang gustong una, iparating sa ating mga tagapakinig at saka sa mga namumuno sa mga local executives kung sakali mang may mga bata silang nakikinig ngayon para maiparating sa kanila? sige po. So, una po para sa ating mga senior citizens. So, ang bilang isang social worker at bilang MSWDO, kung sakali po meron kayong mga naririnig at mga na pag-uusapan na hindi po favorable sa senior citizens. Ang sa akin lang po ay mas maigi po na pag-usapan ninyo, i-raise niyo po sa inyong asosasyon at kausapin niyo po yung mga officers ninyo. Try to resolve the concerns within your organization. And if there are other organizations whom you think will have a conflict with your organization, try to resolve it in a peaceful way na parang conversation lang po, mag-uusap po parate. Yun po yung the best solution moving forward. Para naman po sa mga officials like local chief executive o Sangguniang Bayan, mga department heads, and even agency officers na may concerns lahat sa senior citizens. I am personally advocating help us in pushing for the universal pension. I do understand that we have very limited budget. Ang punto ko is nasa batas na po na 1,000 pero
kung sakali po na dahil lang sa limited budget, pwede naman po natin sigurong ibalik ng 500 para lahat ng senior citizen maging happy. Ibigay na po natin sa kanila yan. Darating ang araw, magiging senior din po tayo. So, what the wishes now will be our wish someday. So yun lang po. At let us maintain the integrity of senior citizen. Let them practice their independence by selecting their officers, by doing their activities spearheaded by them, lead by them, and let's just continue to be a support system to them para po hindi nila ma-feel na iniiwanan natin sila. Let us be happy being a background of senior citizens. Yun lang po at maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Yan. With that, Sister Risa, I congratulate you for being a very, very responsible and dedicated civil servant. Sabi ko nga, you should be nominated for Lingkod Bayan Awardee man lang or Dangal ng Bayan Awardee. Okay na ako, sir. Okay na ako sa ganito. Anyway, alam mo, hindi ako naniniwalang walang pera ang gobyerno eh. Ang alam ko lang mali ang prioridad nila kasi ang daming mga bagay na pinagkakagastusan na hindi dapat pagkagastusan, no? Katulad ng mga confidential fund na yan na hindi naman identified kung sino may confidence at walang confidence. So, sa lahat ng mga tagapakinig natin, mga ka-seniors, muli maraming salamat. Lalong-lalo na dun sa ating mga loyal na tagapakinig nood. Maraming salamat kay Sister Risa Verano sa kanyang napaka-extensive at napakaliwanag na mga pagpapaliwanag at napakaliwanag na boses, napakaliwanag na pagpapakita kung ano yung mga pagkakaiba, no? So, mapalad ang mga tao sa San Jose, Northern Samar dahil meron kayong mga civil servant katulad ni Sister Risa at mapalad kayo dahil pinapairal ang demokrasya dyan sa inyong mga senior citizens organizations. So, maraming salamat at sana ay magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes, same time po, 2:30 hanggang 4 p.m. every Monday para sa ating Season 4, 2024, Season 2024, Episode 4. Sana po ay maging maayos tulad ngayon ang ating internet system. Ako'y nagagalak na maski nasa Northern Samar si Sister Risa ay walang interruption ang ating linya at ang ating connection. So congratulations Sister Risa and may your tribe increase. Sana dumami ang mga DSWD officer na katulad mo. And of course maraming salamat sa COSE for this platform and katulad ng sinabi ng mga ibang tagapakinig nood natin, sana all ay makarating ang mga COSE projects sa kanila. Yay, thank you COSE. Thank you COSE Thank you for and good including afternoon. our municipality. Good afternoon po.